At yun nga po, patuloy natin aralin ang ating series. Ang ating pong naging series is The Kingdom of God, Pursuing the Kingdom. At yung first part po natin is about what is the kingdom. And our main text, alam niyo po itong nakakatawa kasi first, parang nabago po kasi yung clicker natin. Bago po ito, kaya medyo hindi ako familiar. Pero I'll try. Wow, okay. This is our main text for the whole series. Let's all read. From the time Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Amen. So yan po yung ating main text. So ang tinuro po natin for the first meeting natin is about the kingdom. Ano ba itong kaharian na pinag-uusapan natin? This is about the kingdom of God. Diba? Ang kaharian ng Diyos. And the kingdom of God is within us. Because it's a spiritual kingdom where God rule and reign. Kaya kung nasa atin ang Panginoong Yesus, nasa sayo ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, are you excited na malaman? Sabi nga, ako pala ay pinaghaharian ng Panginoon. Yan po yung sinabi dito sa Luke 17:20-21. Ang sabi dito, some Pharisees asked Jesus when the kingdom of God would come. His answer was, the kingdom of God does not come in such a way as to be seen. No one will say, look, here it is, or there it is. Because, sabay-sabay po tayo, the kingdom of God is within you. So nasa sa atin ang kaharian ng Diyos. Tingnan nyo ang katabi nyo, pinaghaharian ba ng Diyos yan? Hallelujah. Thank you, Lord. O natawa sila. Diba? And if the kingdom of God is within us, pinaghaharian tayo ng Diyos, tayo ay naging mamamayan ng kaharian ng Diyos. Yun po yung pinag-aralan natin last week. The citizen of the kingdom. At bilang mamamayan ng kaharian, may karapatan. Diba? You have the access to the power and the resources of the kingdom. So ibig sabihin, whatever you need, the kingdom can provide. Do you believe that? Glory to God. Dapat talaga paniwalaan natin yan. Kasi kung talagang mamamayan ka ng kaharian ng Diyos, talagang God will provide for you. Pero po, may paraan. Because God teaches us principle that we have to follow and obey. Kaya sa araw na to, ang pag-uusapan natin is the kingdom way of life. Ano ba dapat namumuhay ang isang mamamayan ng kaharian ng Diyos? Makalangit na tao namumuhay sa makamundo. Wow! Very challenging, no? At ang ating pong text for today, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Lord, bless your word. Lord, Holy Spirit, may you enlighten us with your word today. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom and His righteousness. And, sabi nga, all these things will be given to you as well. So if you want to be part of the kingdom, you need to have a righteous living. Diba? Kasi hindi tayo pwedeng mamuhay sa kaharian ng Diyos nang hindi ka matuwid. Makikick out ka. Naramdaman nyo na ba yung nakick out? Diba? Pag nakick out ka, you will feel very bad. Diba? So in the kingdom, you need to be righteous. And to be righteous, you need to learn the culture of the kingdom. Unang-una po, dapat matutunan natin. Ano ba yung kultura ng kaharian ng Diyos? Ang culture po ay hindi ito ipinanganak kasama natin. We are not born with culture. It is learned sa pamagitan ng pamilya natin, sa kaibigan natin, sa paligid natin, sa social media, di ba? It's a way of life. Sabi nga, it's a way of life passed down from generation to generation. Isang buhay na kinasanayan na ipamuhay ng isang tao. Naging kultura. Kahit nga yung pamilya natin, may kanya-kanyang culture, di ba? May iba-iba tayong culture. Kami po,
ako na lang, example ko na lang po yung pamilya namin. Kami po kasi, trained kami ng lola ko na we can be in the kitchen all the time. So sa amin, kahit yung mga lalaki, kumabuksan, kahit yung mga lalaki, pwede magluto. Nagluluto. Kaya si Piniel, anak ko po yan, at si Candace, magagaling magluto po yan. Kasi yun po kami trained ng lola namin. Walang babae, walang lalaki, kailangan marunong ka magluto at kailangan masaya ka sa loob ng kitchen. So that's the culture na minana namin o kinasanayan namin. At even the Philippines, may kultura tayo, hospitable tayo, di ba? Na pag may dumating na tao, kumakain ka, aalok ka. At minsan nga kahit wala kang pagkain, nagpipilit ka mag-produce para masabi mo lang welcome yung tao. Pero alam niyo po, nakarating ako sa isang lugar, sa ibang bansa, iba yung kultura nila. Kumakain kami, may dumating na bisita. Yung bisita pinaupo. Kami kumakain. I feel very bad. Pero silang saya sila kumakain. After na nangyari yun, sabi ko dun sa sister-in-law ko, bakit naman kahit tubig, sana binigyan mo yun? Sabi niya, Gina, yan ang culture dito. Pag hindi ka invited, hindi ka pwedeng makikain. Diba? Sa kanila, masaya-masaya sila kumakain. Ako naman, hindi na ako makakain. Kasi tinitingnan ko, Diyos ko, Lord, parang gusto kong tumayo, bigyan siya water, juice or coffee. Kasi that's our culture. Pero sila hindi. Tapos 1 hour kaming kumain. 1 hour nakaupo yung bisita. Tinitingnan ko, gusto ko lang tumayo, Lord, para kwentuhan na lang ito. Diba? Kasi nga, hindi tayo sanay na ganun tayo. Pero sila ganun ang kultura nila. And accepted nila yung ganun. Yun na yung way of life nila. Yun ang kinagisnan nila. So the same way po, ang kaharian ng Diyos, may culture ito na dapat matutunan natin. And we have to embrace this culture. Itong sister-in-law ko is a Filipina. So, ibig sabihin, nakapag-asawa lang siya doon, lumaki siya dito, yung kultura natin na nagpapakain ng bisita, dapat, di ba? Pero wala na sa kanya yun. Bakit? Na-adapt niya yung culture nila. So, even her, it's okay. Na may dumating na bisita, okay lang pag hindi invited kumain, maupo lang siya dyan hanggang matapos tayong kumain lahat. Oh my gosh, sabi ko, Lord, nakakaano naman. Diba? Kaya, yun, we have to adapt. Sabi nga, we have to learn the kingdom of God and we have to embrace. Hindi lang matutunan, kundi akapin natin ito. Embrace and live a life that follows the kingdom principle. Yun na nga po, maraming prinsipyo ang Lord na binigay. And as we follow that principle, it becomes a culture sa buhay natin. Kailangan nating mabago. Kailangan natin maging iba kaysa sa dating tayo. Amen. Kasi nga, nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo ay namumuhay sa mundo na punong-puno ng kadiliman. At ang mundo, shinape din tayo nito. Iba din ang pagkahubog sa atin ng mundo. Diba? It's different from the kingdom. Kasi from darkness to light, hindi pwedeng magsama. So yung buhay mo sa darkness, hindi mo pwedeng dalhin sa light. Pero yung light mo pwede mong dalhin sa darkness. Hallelujah. Very powerful, ano? Kaya kailangan, di mo pwedeng sabihin, Lord, I belong to you, and yet you're not living like one belonging to God. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos sa Matthew 12, sabi, whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Ibig sabihin ng Panginoon dito, kung hindi ka naman sumusunod sa akin, sinasabi mong, ano kita, kabahagi ka sa akin, pero hindi naman ang ginagawa mo ganyan, then you don't belong to me. You are not mine. Amen. Iba ang ginagawa mo eh. Iba ang ginagawa mo sa sinasabi mo. The kingdom citizen must reject the wrong and embrace the right culture. Amen. So ano ba yung culture ng world? Let us see. 1 John 2:16. Sabi dito, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world.
Ito po yung kultura ng mundo, makasarili. Di ba? Iniisip lang yung sarili niya kahit may masaktan siya. Kahit may magalit. Sarili mo lang palaging priority mo. Ako muna. Mayayabang. Kaya yung joke na, wala yan sa lolo ko. Akala natin minsan joke lang yun, no? Pero hindi nyo alam, payabangan eh. Di ba? Alam mo yung lolo ko, nagtanim ng mangga. Wala yan sa lolo ko. Iba yung tinanim ng lolo ko. Parang ganon. So, the world, ang mundo ganito eh. Tinuturuan niya tayo na maging makasarili, sarili lang natin iniisip natin. Kahit nakakasakit tayo ng iba, masyado tayong madunong, mas marunong pa tayo sa Diyos. Diba? Sinabi na nga ng Lord eh, do not kill, do not steal, do not commit adultery. Pero dito sa amin, it's okay. Because it's okay sa world to do that. And that's the world. Yun ang shape ng world. Sabi nga, makasarili. Sarili mo lang ang kailangan maging masaya, your flesh. And it's not from the Lord. Amen. This lifestyle is not of the kingdom of God. We have to live differently. Kung kayo po ay pinaghaharian ng Diyos, alam niyo, tinanggap niyo ang Panginoong Hesus, dapat alam niyo, kayo ay bago na. Yung dati yung pagkatao, dapat iwan natin to. At dito sa bagong buhay natin, dapat i-embrace natin what is in this life na binibigay ng Lord sa atin. Amen? Sabi ng 2 Corinthians, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, and the new life has begun. May bago kang buhay, kapatid. Yung dati mong buhay, iwan mo na. Huwag mo nang dalhin. Minsan kasi hila-hila pa natin ito eh. Di ba? Yung mga kinasanayan mo, kasi parang hindi mo ma-let go, Lord. Kalahati lang muna ang i-let go ko. Yung ano lang, yung magaan lang, ito ang hirap ko pa siyang i-let go eh. Hindi ko ma-let go yung ano ko, Lord, love of my life. Tapos yung love of my life mo pala, may love of the life din. Complicated. Di ba? Bakit? Lord, ito lang muna ang pwede kong isurrender sa'yo. No. Pag nakipag-isa ka sa Panginoong Hesus, dapat buong buo. Hindi pwedeng kalakalahati. Everything, sabi, the new life has begun and everything is new. Sa ibang verse, sa ibang translation po, lahat ay binago ng Panginoon. Kaya ang anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoong Hesus, dapat binabago at nababago. Di ba? Diyan pwedeng nananatili na okay na ako dito. Oh, because there's more for you in the kingdom. Kaya nga, seek first the kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, yung buhay na matuwid, kailangan natin ito. Minsan pinuputol kasi natin ito ng, seek ye first the kingdom and all these things shall be added unto you. Nung pong nagsisimula pa lang ako ng Christian walk ko, narinig ko na yan. Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Nawala yung righteousness. Eh, hindi pwedeng alisin nyo yun. Kasi sa kingdom, yun dapat ang lifestyle mo. You have to live righteously before the Lord. Pag inalis mo yun, kulang. Nasa pinto ka lang ng kingdom. Hindi ka namumuhay eh, di ba? Hindi ka namumuhay. Pero paano ba nangyayari na tayo, we can change the lifestyle that we have? Kasi alam mo, God is a loving God. He provided everything. Sabi ko nga, the Bible, punong-puno to ng principle. Kingdom principle that we could live by para pag sinunod natin to, nagiging kultura natin to. Kaya lang minsan, ayaw natin kasi sundan, kasi gusto natin, sundin natin yung atin. Yung atin, sabi nga, leads to distraction, sabi ng Proverbs. Di ba? Wow, tama kami dito, Lord. Okay lang ito. Hindi pala yun ang way ng Lord. At nung napahama ka, sinisi mo si Lord. Di ba? Marami tayong ganun. Hindi, tama to. Tapos at the end, nagka-problema, Lord, ba't mo ako pinabayaan? Okay?
So, ang Panginoon is has a way and principle. Ang sabi ng Romans 12, okay. Sige, basahin natin ito. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Dahil binago ka na, yun na nga, galing ka sa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan ka na, ipamuhay mo yung buhay na nagliliwanag. Kailangan nakikita ka sa dilim. Hindi pagdating mo sa dilim, hindi ka na rin makita. Kapareho ka na nila. Di ba? Kasi darkness and light eh. Sabi, nasa light ka, nakikita ka, nandun ang Panginoon. Pero kung di mo binago ang buhay mo, pagdating mo napunta ka sa dilim, kasi pupunta ka sa dilim. Nawawala ka rin. Nawala yung liwanag. Hindi totoo yung liwanag niya. Amen? And it will be exposed. So ano dapat natin gawin? Sabi ni Romans 12:2, do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by the complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good, and what is pleasing to Him, and is perfect. Hallelujah. Sabi, huwag nyo nang gayahin ang mundo. Kung kayo ay Kristiyano na, dapat mabago na ang way of life nyo. Sabi ng Panginoon, let God transform you from where? Inwardly. Mula sa kalooban, binabago ng Diyos ang puso natin. Ang isip natin. Sabi, by complete change of your mind. Alam niyo po kasi yung complete change of your mind, it's your decision. Kailangan mag-desisyon kayo na, Lord, I wanna be changed. Di ba yung main text natin, repent? Alam niyo, ibig sabihin ng repentance na ituro natin, di ba? Is to have a change of mind. Ayawan mo yung dating buhay mo. Akapin mo yung bagong buhay ngayon in Christ. Sabi, because God is nag-govern ng Lord sa atin from within eh. So God is changing us inwardly. So paano tayo na-change? Sabi, by the Word of God. By the principle of the Word of God. Kailangan natin basahin kung ano sinabi ng Diyos. Huwag natin iasa sa pastor natin, sa life group leader natin, yung mga bagay na dapat tayo ang natututo personal. Mentor lang sila, mga kapatid. Pero kailangan we have to work na tayo mismo ay magkaroon ng knowledge about the principle of God. At yan ay given na. Nandiyan na ang Biblia eh. Kailangan nyo nalang buksan. Basahin. Para maturuan tayo, sabi ko nga, we are the citizen of heaven living in this world. Paano ka ba nagkakandak dito? Paano ka nagsasalita? Paano ka nagre-respond sa mga nangyayari sa buhay mo? As a citizen of heaven na nasa mundo. Kasi the world will pressure you eh. Di ba? Bibigay ito namin problema sa'yo. Pero paano ka mag-respond dyan kung ikaw ay isang mamamayan ng kaharian ng Diyos? Di ba? Minsan pa, mga pamilya natin, lalo na kung ikaw lang ang believer. Di ba? Pag ikaw lang yung believer, pupunta ka na lang ng church, utusan ka pa. Malilate na ako. Hayaan mo na yan. Okay ka lang malate. Hindi naman kasi sila mga believers. Ikaw lang. So, paano gagawin mo doon? Lalo kung magulang mo yon. Paano ka mag-respond as a child of God? Sa neighbor mo. Na walang ibang ginawa ko, di nakikita ka. Ang ganda mo. Di ba? So, God is teaching us how to live that kind of life dito sa mundo, paligid ng mga tao na wala pa kay Kristo. Kasi wala pa kasi sila kay Lord eh. So anong inaasahan mo? Siyempre, kung anong kultura nila. Ano ba yung culture nga nila? Makasirili. Diba? Maiinitin ang ulo. Magagalitin. Mga marites. Diba? Yung mga marites dyan, okay? Magbago na. Okay? Sabi nga, we belong to a different race already when we accept the Lord Jesus in our life. Bago na tayo. At ang Panginoon, He provided everything for us. Pag binago nyo ang takbo ng isip nyo, yung thought patterns, nababago kasi ito eh. Kailangan mag-change direction ka. Kung dito ka, dati lumalakad, you have to make a decision, stop,
change direction. Kung dati magagalitin ka, Lord, yun na. Di ba? Because in the kingdom, if you want, sabi nga, the kingdom way of life, you need to be controlled by the Holy Spirit. Galatians. But the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness. Ano pa? Goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as this. And those who belong to Christ, Jesus, have put to death their human nature with all its passions and desire. The Spirit has given us life. He must also control our lives. Ibig sabihin, if you really want to walk victoriously sa mundong ito, we need to be controlled by the Holy Spirit. Kasi pag controlled ng Holy Spirit ang buhay natin, madali lang pong mamuhay ng tama. Ang sabi kanina, ano yon? You are going to walk in love, in joy. Paano? Love, kahit yung kapaligiran mo is unlovable. Na? Minsan, mga pamilya mo talaga, friends, kasi nabago ka na. Remember po nung kami po kasi sa Catholic family talaga. Umuwi po ako ng Bicol. Na-born again na po kami noon. Kami, family ng Mami Connie ko. Kami lang po yung born again. Nung umuwi po kami ng Bicol, nagagalit yung mga uncle ko sa akin. Bakit kami nagbago? Bakit ka nagbago? May tawag doon sa Bicol, busong. Busong ka. Hindi ko lang alam yun kung paano sa Tagalog yan eh. Parang curse, ano? Parang gano'n. Kasi nagbago ka ng pananampalataya. Sabi niya, at nagkaroon po ito ng pressure sa akin during that time. Lord, sabi ko, bakit ganito itong ang pamilya ko? Di ba? Pero in spite of that, ang ginawa ko po, ay talagang lumalapit ako sa kanila. Linulutuan ko sila. Until dumating po yung time na sila din ay lumapit sa Panginoon. Alam nyo, bakit kailangan natin mamuhay as light in the world? Para may masundan sila. Pero kailangan tayo muna. We have to teach our lives. Learn the kingdom principle and make it a culture sa buhay natin. Kasi kung kultura mo na yan, hindi ka na wala ka na trying hard. Automatic na lang yan lalabas sa iyo eh. Di ba? Yung forgiveness. Madali na magpatawad. Kahit palagi kanyang pinapagalitan. Di ba? Humility. Nawawala na sa atin yung mas magaling ako sa iyo. Tinitignan na natin lahat ng tao na mas magaling kaysa sa atin. And you just have to do what you have to do. Na hindi mo kailangan ng affirmation. Di ba? Just do it. Humble. Sabi nga. And alam niyo, self-control. Napakahalaga po nito sa atin, mga Kristiyano. Yung self-control. Kasi palagi po tayong nasa-challenge sa self-control. Minsan all the time. Di ba? Kailangan mong, Lord, iba na naman yung sinasabi niya. Minsan nga, kahit samahan natin, nangyayari ito, you need to practice the self-control. Practice. Practice. So number 1, learn the culture. Number 2, live the culture. Diba? Pamuhay mo. Galatians 5:22-25. Be led by the Spirit. Be controlled by the Spirit. So paano tayo nagiging control ng Holy Spirit? You have to surrender. Surrender everything. Alam ng Lord, kilala niya tayo, alam niya kung ano ang kahinaan mo, mga kapatid. And God has the grace. May biyaya ang Diyos para sa atin. As we commit to be changed, as we commit to the life na gusto niya mapamuhay natin dito sa lupa. Amen. Hallelujah. Glory to God. Bakit parang ang tahimik ng buong? Kailangan sanayin natin ang sarili natin sa maka-Diyos na pamumuhay. Sabi, maka-Diyos. Hindi na nakikita sa atin yung dating tayo. Ano ka ba dati?
Check mo nga sarili mo. Oh, pastor, kasi ganito ako eh. Ay, ganito talaga ako, pastor, di na ako mababago. Mahirap yun. Di ba may mga ganon? Dito na ako pinanganak, dito ako mamamatay. Lord, kaawaan mo ang taong ito. Kailangan tayo mabago. At tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. As we surrender ourselves to Him. Kasi hindi tayo natin kayang baguhin ang sarili natin. And the kingdom way of life is a changed life. It's a life that brings glory to God. And it's a life that enlightens the people in the darkness. Kaya nga hindi kakapareho nila eh. Kaiba ka nila. Hindi ka pwedeng sabihin mo, okay lang. Pare-pareho lang naman kami. Diba? No. Mga kapatid, iba kayo. Alam niyo po yun, kwento sa akin ng mami ko na yung mga Jew, maliit pa lang, sinasabihan na ng magulang, kaiba kayo. You're different. Sa ngayon po makikita nyo, they live differently talaga. Kasi yun na yung tinuro sa kanila. Kakaiba kayo. Alam, isa sa pinakamayayaman na tao, di ba? Sa buong mundo is the Jew. Gusto ko na maging Hudyo. gusto ko na maging Hudyo. Gusto ko na yumaman. Gusto ko na maging Hudyo. Pero totoo po yun. Isa sa pinakamayayaman na tao sa buong mundo ay Hudyo. Pero ang training nila starts nung maliit pa sila. And now that we are in the kingdom, we should learn and start training ourselves of the kingdom way. The kingdom principle. Marami po ito. Basahin niyo po ang Biblia. Sapagkat punong-puno po ito ng prinsipyo na itinuturo ng Diyos sa atin para kung ang principle na ito nasusunod natin, it becomes a culture. Ang culture kasi something na talagang ginagawa mo. Habit mo na. Parang pinamumuhay mo na. Naalala ko sabi ni Kuya Pen, pag ang bata daw bagong panganak, pag natututo ng sumulat, hindi mo siya pwedeng disturbuhin kasi nahihirapan siyang sumulat. Pero pag sanay na siyang sumulat, lumaki na siya, kahit kumakanta ka sa harapan niya, kahit kinakausap mo siya, nasusulat niya na ang pangalan niya kasi na-practice niya. The same way din po, itong life with the Lord. If we keep practicing it, living it, alam niyo, hindi na po mahirap kahit maraming pagsubok sa harapan mo. Kahit nagkakagulo ang buong mundo, you are at peace. Bakit? You belong to the kingdom of heaven. You are a citizen of heaven. Although nararamdaman natin ang effect, mga kapatid, pero meron tayong pinangahawakan, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kasama natin siya as we go through this storm. Kaya nga we have peace di ba? In the midst of chaos. So hindi pwedeng maging reason na kaya hindi ako makapamuhay ng tama kasi ang nasa paligid ako ng masasama. Hindi po pwedeng reason yon. Kailangan mamuhay ka ng tama sa gitna ng masasama. Iyon ang tama na prinsipyo ng mga anak ng Diyos. Kasi we are in the world. And we know the world is wicked. And God placed you for a purpose and a reason. Sabi, you are the light. Diba? You are the salt. So, may kaiba kang purpose. Kaya ka nandyan. Colossians, sabi dito, okay, para manatili ka, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Pablo, keep your mind fixed on things there, not on things here on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Your real life in Christ, when He appears, then you too will appear with Him and share His glory. Fix. Alam mo yung sinabing fix? Di ba dito sa sa construction, pag sinabi mong fix, hindi mo na pwedeng galawin yan. Fix na yan Kaya nga pag nagre-rent ka sa isang apartment, magpapaalam ka sa landlady or landlord mo, may pagpapagawa ako, improvement, sasabihin sa'yo, hindi pwedeng fix Kailangan yung movable, yung natatanggal. Pag fix, hindi mo na pwedeng tanggalin yan. Akin na yan. Sabihin na niya.
So sabi ng Panginoon, fix. Ibig sabihin, iset mo na yung mind mo sa mga bagay na makalangit. Yung world dapat wala nang effect sa'yo. Do not allow the world to distract you. Kasi hindi ka na para dyan. Kapatid, sabi, you have to live the very image of God. Ano ba si Lord? God is holy. God is righteous. Ang Diyos ay banal at siya ay matuwid. Kaya dapat namumuhay din tayong may kabanalan. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, may katuwiran. Amen? Alam niyo dito, sa kalagitnaan natin, may mga patuto dito eh. Yung old life nila. Nakikita sila ng neighbor nila na ganito sila dati. Pero na nakilala nila ang Panginoon, nagpatuloy sila. Alam niyo po, ang sabi ng kapitbahay, gusto na rin nilang pumunta dito. Yeah. Andyan lang siya sa tabi-tabi. Bakit? Kasi nung old life niya, actually nung na-born again siya, yung neighbor na yon, the same neighbor, ang nagmamak sa kanya, nag-insult sa kanya, oh, ito na yung santo. Di ba? May dadalang Biblia. Banal mo naman. And the same neighbor na nagaganon sa kanya ngayon, ang tanong, pwede ba ako sa church niyo? Bakit? Nakita yung pagbabago. Nakita na bago ang buhay niya. Mga kapatid, pag nakikita ng mundo ang pagbabago sa buhay natin, hindi mahirap magpatotoo. Hindi ka na pwede mo sabihin, yeah, you need the Lord in your life to be changed. Diba? Nakakapagod yung buhay mundo eh. Bakit? Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng problema, sakit. Gusto mo ba yun? Gusto mo ng kalayaan? Pwede mong sabihin yan eh. Come. I'll introduce you sa isang magpapalaya sa'yo. So we need to live that kingdom way and bring the kingdom to this world. Doon lang kasi nila makikita that you belong to the Lord. Hindi natin pwede natin kasi palagi sabihin, Christian ako. Pero kung ang patotoo mo, hindi totoo, natitisod yung tao. Ganyan ba ang Kristiyano? So we have to check our heart. We have to walk sa the kingdom here on earth. That is the kingdom way of life. You belong to the kingdom? Do you belong to the kingdom? Amen. Then you are a citizen of the kingdom. Then you have to live the kingdom way. Amen. So, one, learn the culture, live the culture, and then lead. Be a leader. Lead by example. As Christian, mga Diyos, mga tao na pinalaya ng Diyos, mga tao na kabilang at mamamayan ng kaharian ng Diyos, mamuhay tayo ng maka-Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So let's give God the glory. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na to. And maaari po tayo, we have struggles. Lord, talagang ang hirap naman sumunod sa'yo. Mga kapatid, mahirap kung maaasa tayo sa sarili nating kakayanan. Kaya nga binigyan tayo ng Santong Espiritu to control and lead us. So kung gusto nyo na isurrender, Lord, may mga bagay pa kayo na gusto nyo isurrender. God, I really, kasi ang sabi seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At anong niya? And everything will be given to you as well. Ano bang kulang sa buhay mo? Ano bang nawawala sa buhay mo? Di ba? Sabi, kaya ng Lord punuan yan. Kaya ng Lord ibigay yan. Because He is God. He owns everything. He is sovereign. He is Almighty God. Kaya ng Diyos ibigay lahat ng kailangan mo kung susundin natin ang sinasabi ng Panginoon, hanapin ang kaharian niya at ang katwiran niya. Para ang lahat ng bagay na kailangan mo, maibibigay niya sa iyo. Kasi minsan gusto lang natin yung bagay, ayaw natin yung nauna. Diba? Lord, napakahirap isik ang kingdom mo. No. Nandito lang po ang Panginoon. Hindi siya lumalayo, siya ay naghihintay sa atin.
And the Lord loves us so much. Alam niyo, kapon sa Encounter God, mga lalaki na naging encounter. Pero nakita nila the goodness and the power of God to change. Alam mo po, the kingdom way of life, the life in the kingdom is a changed life. And we need to remain doon. Patuloy natin i-practice, patuloy natin aralin, patuloy natin ipamuhay ang buhay na to hanggang kasanayan na natin. Nasanay na tayong mamuhay na maka-Diyos. Hindi na ikaw pwedeng pilitin. Hindi ka na kailangan pilitin ng ano mo, ng life group leader mo, nag-devotion ka ba? Di ba? Ano ang Bible verse mo today? Naririnig ko kasi yan eh. Minsan natatawa ako kasi online. Ano ang Bible verse mo? Saan ka nagbasa ngayon? Alam niyo po, kung kina-practice natin, ito, alam mo, dapat na nagbabasa ka ng Biblia. Dahil ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng buhay natin. Dito tayo kukuha ng lakas. Dito tayo kukuha ng pangako. At dito lumalago ang pananampalataya natin. Hindi lalago tayo at hindi tayo magiging matagumpay na Kristiyano kung hindi po natin alam ang salita ng Diyos. The very foundation na meron tayo is the Word of God. Ang sabi ng Psalms 119 verse 89, the Word of God is eternal. It's unmovable. Walang pwedeng magbago nito. And if you know the Word, you can hold on to the Word and believe God. Amen? Hallelujah.